pinag-iingat po ha. Kayo, nakikinig ngayon. Ha? Pinag-iingat po ngayon ang pamahalaan ng Department of Migrant Workers. Ang lahat, ang publiko, laban sa mga illegal recruiter. Naglipa na ngayon sa social media. Nag-aalok po ng nakakaakit na trabaho abroad. Lalo na kapag para bang too good to be true na. Ang sweldo, ganyan, ganyan, ganun. Mabilis lang, magbayad ka lang ng ganyan. Kaya minsan, napipilita magbenta ng kalabaw, magbenta na magsangla ng kung ano, pati bahay. Wag naman ganun, magtanong ho tayo sa kinaukulang ahensya ng gobyerno. Hindi po nagkulang ang punto asintado reload sa pagpapaalala sa inyo. Yusek Bernard Olalia ng DMW. Attorney Olalia, magandang umaga po. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Sir, good morning. Yes, good morning Sir Anjot. Good morning Yes, sir. sa mga nakikinig po at nanonood sa inyong program. Yes sir, ito po, marami nakikinig sa atin and hopefully ito po ay makarating sa buong mundo na o hindi lang sa Pilipinas. Paano po tayo mag-ingat sa mga illegal recruiter sa social media? Ano po mga palatandaan yan? Opo, naku, tamang-tama po yung inyong Opo. topic po ngayon at napaka-importante. No? Marami po tayong tinutulungan mga biktima ng illegal recruiters natin na nambibiktima ng mga kababayan nating nais magtrabaho sa abroad. Gamit po yung social media, lalong-lalo na yung nagbibigay ng oportunidad na magtrabaho, tatawagin po kayo, kukontakin kayo, o kaya makaka-receive kayo ng email, text, no? Sa inyong mga cellphone at sinasabing may trabaho nag-aantay sa inyo sa Canada as food picker, mayroong trabaho nag-aantay sa inyo as seasonal worker, papunta ng Korea, may nagbibigay po ng trabaho papunta ng Europe. Nako, mag-ingat po tayo dyan. Huwag po kayo agad maniniwala, no? Iwasan po ninyo yung mga ganyan, lalo-lalo na pag hindi po ninyo napatunayan o na-validate sa mismong opisina ng DMW o doon po sa tinatawag naming website. Yung pong aming official website ay dmw.gov.ph. No? Unang-una po, kapag kayo ay sinasabing magbayad at kinakailangang may processing fee o application fee, huwag na po ninyong patulan. No? Sigurado kayo po ay binibiktima ng isang illegal recruiter. Pangalawa, kung ang inyong work visa o kaya yung tinatawag na work permit ay saka nyo lang makukuha pag pumunta kayo sa abroad at ang ibibigay sa inyo ay student visa o kaya tourist visa o kung ano-ano pa mang visa dyan, huwag ho na ko yung tumuloy. No? At sigurado po, yung pupuntahan ninyo ay isang peking employer. No? So iyan lamang po ang ilan sa mga red flags na tinatawag po natin, Sir Edo. Okay, sige po. Alright. Saan po sila pwede pong talagang pumunta, sir, para tiyakin na itong mga trabaho ito sa abroad ay authentic at hindi po scam? Okay. Unang-una po, ang tanging ahensya na pwedeng tumulong sa inyo ay DMW at ang tanging ahensya na pwedeng magbigay ng trabaho kung ito ay G2G, yung government to government ay DMW lamang. Dito po sa central office o sa regional offices ng aming Department of Migrant Workers. Pangalawa, kung ang trabahong inaalok po ay through the agency, dapat itong ahensya na ito ay lisensyado at may registered job order. Saan po makikita? Sa aming pong DMW website. Kung sa listahan ng mga lisensyadong recruitment agencies. Nandun po sa website ang pangalan nila at address. No? Address. Huwag po kayo pupunta kasi meron dyan nagpapanggap na sila daw ay ahensya at lisensyado. Pag chinyak nyo, tama naman. Pero ang kausap pala ninyo ay illegal recruiter at ginamit lang yung pangalan ng isang lehitimong agency. Punta kayo sa isang lugar, nagkita kayo sa isang hotel, McDonald's, Jollibee at ano pang huwag na ho kayong pumunta. Dapat po ang transaksyon at ang pag-uusap ay doon lamang sa kanilang opisina na ang address po ay nasa DMW website. Ayun. Tapos po yung trabaho dapat rehistrado sa aming website din. Meron po kaming listahan ng lahat ng kanilang job orders kung tawagin. No? Hindi porke lisensyado,
Kung hindi naman rehistrado yung job order, ay hindi rin po tama, no? So yun po, at pwede po kayo mag-validate sa aming opisina. Yusek, may natanggap akong mga impormasyon. Ang lalaki pong hinihinging placement fee ng mga agencies na ito. Totoo ba? Umaabot ng 40 milyong iba eh. Abroad lang. Ako, tama po Ano kayo, pa ito? Sir Aljo, no? Yung iba nga, 250, Yes, sir. narinig ko 300, ganyan kalalaki. Nako, pag yan ay ganyan kalaki ang tinatawag na placement fee, huwag na rin yung patulan. Kasi ang mga lehitimong ahensya, kapag ka pwedeng manil, kasi may mga hindi rin naman dapat sinisingal, tulad ng mga low-skilled na tinatawagin, domestic worker, no? Dapat hindi yan hihigit sa isang buwang sweldo ninyo sa abroad, no? Kung ang sweldo ninyo ay sabihin natin 50,000, dapat ang pinakamalaking placement fee ay hanggang doon lamang. Hindi po hihigit doon, no? Okay. At ang pagbabayad po ng placement fee ay sa dulo. Ibig sabihin, meron na kayong kontratang pinirmahan, meron na kayong visa, meron na kayong flight details at paalis na kayo. Yun, para kumpleto na, no? Pero pag hindi pa po kumpleto, wag po kayo magbabayad at sigurado po diyan, pag kayo nagbayad, ay hindi niyo na makikita muli yung kausap niyo. Kasi nga, para daw mapabilis ang lahat ng documentation. Kaya Opo. kaya nang hinihingi nila, malaki eh. Opo, mga 50, 30, mas malaki pa sa sweldo eh. Paano pa yan, sir? Malamang scam yan? Opo, pag ganun kalaki, nako, scam na po yun, no? Ako? Alam nyo, yung mga scammers minsan kukuha ng mga dokumento na ipapapirma ninyo, no? Yung pong mga kinukuha nilang forma, katulad ng forma ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, downloadable, download dyan sa kanilang website. So, napakadaling kumuha ng forma, no? Tapos, papapirmahan kayo. Hindi ninyo alam, yung mga ganyang taktika ay talagang pinag-aralan ng mga illegal recruiters yan eh. Kabisado nila yung proseso eh. Kaya minsan, kahit na medyo matalino pa, malalamangan ka talaga kung hindi ka magbabalidate, kung hindi mo titignan sa aming website kung totoo ba yan. Tama po yun. Pero may mga instances ba na hindi sa dulo magbibigay ng placement fee? Lahat po ng placement fee, dapat po talaga pagkatapos ng Pagtapos na buong lahat. proseso. Ganun ba? Opo, wala pong exemption yon. Nako, opo. Last message na lang po, Yusek. Abiso na lang sa publiko. Opo, no, unang-una, nagpapasalamat po kami sa programa po ninyo dahil malaki pong tulong ito sa pagbabahagi ng tamang impormasyon sa ating mga OFWs, no? Pangalawa, yung mga OFWs po namin, talamak po talaga ang illegal recruitment, lalong-lalo na sa social media. Kaya wag po kayong papatol hanggat hindi nyo po napapatunayan sa aming opisina o sa aming website, no? Pangatlo, wag po kayo agad magbabayad dahil yan po ang isang red flag. Pag kayo sisigil na, ay magdalawang isip na po kayo. At isumbong na po ninyo sa aming tanggapan po. Ang dmw.gov.ph ay meron pong 24/7 kami dyan na pwede po nyo kontakin. Maraming salamat po. Thank you po, Yusek Bernard Olalia.